Kong TV, scammer daw! Sabi ng isang Bernadette Smith. Tropa tayo, Bernadette, ha? Scammer talaga tong Kong TV na to, ha? Ah, ba't nang-scam ka? Ikaw ang scammer. Or baka paninira lamang. May dahilan kung bakit fake naman. At yung dahilan na yon, of course, hindi maganda. Dun sa part na sinama niya ako, dun na siya naging not reliable para sa akin. Suggestion ko kay Bernadette Smith, huwag masyadong bira ng bira kung wala pang ebidensya. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang bansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral topic patungkol sa kinasangkutan ng couple vloggers na si Kong TV at V. Cortez. Sino nga ba si Bernadette Smith at ano ang kinalaman niya sa issue? Paano niya nasabi na nagnakaw si Kong at V? At kung ikaw ang nasa posisyon ni Kong, ano ang mararamdaman mo kapag kini-question ang kredibilidad mo? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. Kong TV, whose real name is Lincoln Jonald Cortez Velasquez, is a Filipino OG YouTuber. So yun po, no? What's up sa inyo, mga pa? Comedian at online streamer. He is known for his comedy videos, parodies, and vlogs. So what the f*** is up, Ichiban? As of recording this video, he gained over 11 million subscribers and considered as one of the top and most respected YouTuber in the Philippines. Ang kanyang partner naman na si V. Cortez ay isa namang social media personality at owner naman ng isang beauty brand. She is also known for her businesses including V-Line Cosmetics, Team Payaman Fair, and Team Payaman Kids. Samantalang si Bernadette Smith ay isang anonymous account lang with 43k followers na naglalahad ng conspiracy theories patungkol sa mga influencers na involve umano sa mga online promotions. Tulad na lamang nina Excel Sebastian, Alodia Goshing Fiao, Glenda de la Cruz, at ngayon isinangkot niya na naman ang pangalan nila Kong at V. Mabas ang intrigang yan nung nag-post si Bernadette Smith last October 17, 2023 na ngayon ay deleted na. Sa mga tagahanga ng Kong at V, magbasa from the top. Pinas o Kong TV, choose wisely. Bawal Autoblock. Senate hearing is waiving. Sinundan pa ito ng Kong at V, sorry we don't do drama. Talk to Mayor. Don't be collateral damage. It's a clash. Huwag paipit. Pera lang yan. Kukuha nyo pa ulit. Ang pinapahiwatig ng post na ito, ang pag-promote nila Kong at V sa isang local food brand. Sabi ni Bernadette C. Smith, you failed your followers. You scammed them big time. No explanations, sayonara. Pinas, kung di kayo gigising, next Pakistan kayo. Pumupwesto na ang sindikato sa lahat ng industriya. Kinakain kayo ng buong buo. Ramon Ang, baka 2 years, pulubi ka na sa gagawin nila. Depensa naman ni Kong kinaumagahan, hindi raw siya sumasagot sa issue, pero kung paparatangan daw silang magnanakaw, oops, stop. Amo ni Kong, hagilapin daw ang lahat ng nanalo sa vlog nila. Hindi raw pinapakita ang pera pero binibigay niya daw ito kahit sila daw mismo ang tanongin mo. Makikita naman sa screenshot sa parehong post nito na isang Mayor Randy ang nag-introduce sa kanilang dalawa sa may-ari ng King Sisig. Bagamat hindi niya na dinetalye ang naging role ng Mayor, bariin itong tinanggi ang paratang sa kanila. Sabi ni Kong sa comment, nung una medyo naniniwala pa kami sa'yo. Kala ko may katotohanan sa mga paratang mo. Wala pala talaga. Si Mayor Randy Salamat ay isa sa mga nag-introduce sa amin sa may-ari ng King Sisig para maging endorser. Hindi siya ang may-ari niyan. Pinagsasabi mong scammer kami. Never namin gagawing manlamang sa kapwa. Tandaan mo yan. Isa pang deleted post ni Bernadette last October 17 ay muli naman itong bumanat kina Kong at V na ilalahad daw nito ang scam story. Dahil dito tila nag-online bardagulan na ang exchange of conversations mula kina Kong at V. Kinabukasan ay naglabas din naman ng official statement ang isa sa mga ini-endorse nila na Bulalo World at King Sisig. Ayon sa kanilang post, their endorsers Kong TV at V. Cortez have given their valuable energy supporting King Sisig and Bulalo World in its milestones and projects. Kaya walang rason ang mga malisyosong pag-atake nito sa mag-partner.
Bagamat hindi dinitali ni Bernadette Smith kung paano at bakit nasangkot ang pangalan nila, patuloy pa rin ito sa patutsada sa recent post nito as of recording this video. Sabi niya, Kong TV, abort your dogs by 1 PM. Wala na sila sa page. Kung hindi ikaw, ipauna ko sa BIR. Kasama ka na naman sa sitaw. At the time of recording this video, nananatiling tahimik ang couple na si V at Kong TV. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, a false accusation can be more damaging than a lie. Ang kasinungalingan kasi maaaring mapapatunayan kung totoo ba ito o hindi. But false accusations already damages the person's trust. And somehow, it could affect the person's image as well. Accuser ka man o accused. Remember that it's better to be cautious and avoid making false accusations than to be reckless and ruin someone else's reputation. Number 2, a heart full of hate has no room for love. Noon, nagtataka ako kung bakit may mga taong nabubuhay sa paghila ng tao pababa. Para bang sumasaya sila or kumukumpleto ang buhay nila kung meron silang nasasaktan o nasisira. If you hate somebody, you're not hurting the person you hate, you're just hurting yourself. Kaya magandang pag-isipan mo mabuti ang mga sinasabi mo. Dahil hindi mo alam, baka ikaw na pala ang nalalason sa sarili mong nararamdaman. Number 3, not everything in life is worth a fight. But there are just some things that are worth fighting for. May mga tao sigurong mas pipiliin na wag nilang sagutin yung mga paratang na sinabi kina Kong TV at B. Cortez. While I am an advocate of choosing your battles wisely, naniniwala ako na dapat alam mo kung kailan ka dapat nagsasalita para sa sarili mo at sa pamilya mo. Remember that there are times that your silence won't protect you. So, there are just specific times that you need to stand up for yourself. Real talk. Accusing someone wrongly can be worse than lying because it harms their reputation and makes our message less powerful. Similarly, a heart filled with hate cannot embrace love, highlighting the need for forgiveness and compassion to counter bitterness. Sa buhay, not everything is worth a fight, but there are some things that are worth standing up for. Underscoring of choosing your battles wisely, holding on to our principles, and protecting what truly matters.